Hi, good evening everyone. Our topic and devotions for tonight is from the book of Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. He exhorted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, sabi dito, ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo, mula pa yung 80s. Ibig sabihin, ang paghahari ni Satanas ay winakasan na. Katulad sa sinasabi sa talatang John 12:31. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. So, yung ating prinsipe na naghahari sa ating mundo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi, ang paghahari ni Satanas ay nawala na. So, yung napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ito din yung ginamit na para buhayin niyang muli nung panahon ng ascension, yung pag-upo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang trono sa kanan ng langit. Kaya nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan niya at ang lahat ng espiritong naghahari ay namamahala ay yung paghahari niya ay hindi mapapantayan na kahit na sinaman. So, ito yung panahon ng Panginoong Jesucristo na sinabi dito sa John 12:31. Ito yung panahon na ipapako siya at kaya dito sinabi na palalayasin yung sinasabi dito na lagi natin naririnig na sa panahon na darating ay ang mamamahala ay ang Antikristo. Pero sabi dito sa mga talatang ito, palalayasin ang pagkahari ni Satanas. Kasi ang prinsipe ng sanlibutan ay palalayasin. Nung panahon sinabi niya, bago pinako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. So, Satanas, wala ng authority sa present age. Lalo na sa perfect age. Kasi magwawakas na Satanas mula pa nung 80s. So, hindi natin pwedeng sabihin si Satanas ang naghahari dito sa mundo. Kailangan lang natin unawain ang nakasaad sa Biblia at intindihin kung ano yung mga dapat nating malaman patungkol sa paghahari dito sa ating sanlibutan. So, Jesus is the authority sa lahat. Si Satanas ay wala ng authority mula nung ang ating Panginoong Jesucristo ay pinako sa cross. Kasi nung panahon na yun, sabi ng Diyos, all authority in heaven and on earth ay mapupunta sa Kanya. At kaya Satanas mawawala ng authority. He is no longer in control. Wala na siyang control sa mga bansa o
wala na siyang kapangyarihan at impluwensya. Kasi yung authority ay na kay Jesus Christ na. So, Jesus came to us to ruler Satan. Naparito siya. Nag-appear siya para yung ating mga kasalanan ay mawala. Kaya nga niya tinubusan. So, yung pamamahala ni Satan ay nagwakas na. At ang Diyos ang naghahari sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kasalukuyan. So, yung katotohanan na ito, huwag nating i-deceive or so, si Satan para siyang rebelde sa kaharian kasi pinalayas na. Yung pinalayas na siya ng Diyos na Satan nung God of this age nung pinalayas siya na hindi na naghahari si Satanas ngayon dahil ang Panginoong Jesucristo na ang naghahari. Ang Satan itinali na nung dati ay nasa kamay ng Satan yung mga tao. So, yung nag-impluensya na sa libutan ay si Jesucristo. Si Satanas hindi na naghahari. Ibig sabihin, yung influence ni Satan sa history natin, sa present age, ay nagtidecrease, nababawasan, lumiliit at lumiliit. Kasi yung mga bansa na dating na kay Satanas lang, yung loyal kay Satanas, nilalagyan na ng Panginoon at ng mga mananampalataya sa Kanya. So, lumiit ng lumiit yung chance na yung mga bansa ay napapamahalaan ng Diablo kasi yung influensya ni Satan ay nabawasan na mula nung pinalayas, cast out, disappear na. At yung works ng devil ay nawakasan na din. So, yung lahat ng mga naniniwala or nananampalataya kay Satan nabawasan at yung iba na dating sumasampalataya kay Satan, mula nung na-cast out siya, pinalaya siya, nag-rebelde ang Diablo ay Satan was driven out, hindi na siya makapasok. Kaya yung all authority of heaven and earth, ang ating Panginoon na yung nagkahari nito. Nagtapos na naglakas na yung paghahari ng Diablo mula nung dumating ang Messiah. So nagkaroon ng maraming church sa iba't ibang bansa at sumailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, obey and the Great Commission. Kasi wala tayong ibang susundin kundi sa pamamahala lang ng ating Panginoon. So, yun po yung mga katuruan dito sa talata.